Nagpa-BP ka na ba? Alam niyo po, meron po tayong regulatory mechanisms para makontrol mismo ng sarili nating katawan ng ating blood pressure. Una, ang pananderliang regulasyon o ang sinatawag na short-term control. Kumikilos ito sa loob lamang ng ilang segundo hanggang ilang minuto. Halimbawa dito ay baroreceptor reflex o chemoreceptor. Ang baroreceptor ay sensitibo sa pag-unat or stretching ng ating mga ugat. Ang chemoreceptor naman ay sensitibo ito sa low oxygen, high carbon dioxide at high hydrogen ions tuwing tayo ay nagkakaroon ng high blood. Matatagpuan ng mga ito sa carotid sinus at aortic arch. Na-activate ang mga receptors na ito kung nagkakaroon tayo ng high blood. Pinapadala ng mga receptors ang signal sa cardiovascular center natin sa medulla oblongata sa ating mga utak upang bumababa ang ating tibok ng puso, humihina ang pagtiga ng puso, lumalawak ang mga ugat o nagkakaroon ng vasodilatation, kalaunan ay bababa ang ating BP. Kabaliktaran naman ang mga mangyayari kung nagkakaroon tayo ng low blood pressure. Meron din pong role ang ating central nervous system. Nangyayari kapag sobrang bumaba ang daloy ng dugo sa utak. Nagdudulot ng matinding vasoconstriction. Isa itong emergency mechanisms upang maibalik ang supply ng dugo sa ating utak. Pangalawa, intermediate regulation. Meron itong dalawang mekanismo. Kumikilos sa loob ng ilang minuto lamang hanggang ilang oras. Dito ang capillary fluid shift at stress relaxation ng ating mga ugat o blood vessels. Ang pangatlo, ang pangmatagalang regulasyon o ang long-term control, kumikilos sa loob ng ilang oras hanggang ilang araw at ito ang pangunahing control ng ating blood pressure. Nire-regulate ng ating kidneys ito. Kinokontrol ng ating kidney ang ating blood volume at ang ating asin sa katawan. Kapag mataas ating blood pressure, maraming asin at tubig ang inilalabas upang bumaba ang ating blood volume para bumaba rin ang ating blood pressure. Kapag mababa naman ang ating BP, kabaliktaran naman ang nangyayari. Nagre-retain ng tubig at asin ang ating katawan upang tumaas ang ating blood volume, kaya tumataas ang ating blood pressure. Na-activate kasi nito ang ating renin-angiotensin-aldosterone system o ang tinatawag na RAAS. Kapag mababang ating BP, naglalabas ang kidneys ng renin. Ginagawa ni renin na angiotensin 1 ang angiotensinogen. Tapos, kino-convert naman ni angiotensin 1 to angiotensin 2 ng angiotensin converting enzyme ang tinatawag natin ACE. Mga epekto ng angiotensin 2, vasoconstriction. Nagre-release din ito ng aldosterone upang panatilihin ang asin at tubig sa ating mga katawan upang tumaas ating mga blood pressure. Iba pang mga hormones na tumutulong upang makontrol ang BP natin ay ang antidiuretic hormone or ang ADH o tinatawag na vasopressin. Galing sa utak natin ito. Isa pa, yung atrial natriuretic peptide na galing naman sa ating mga heart muscles. Kapag ka nasirang mga regulatory mechanisms upang mapababa ang mataas nating blood pressures sa kahit na anumang pangmatagalan, permanenteng kadahilanan, doon tayo nagkakaroon ng hypertension o alta pressure. Kaya, tara na, pa-BP tayo.